Inabot po ng 2 araw ang pag-apula sa sunog sa bahagi ng bundok sa Sabangan Mountain Province. 2 barangay ang apektado at nagdulot pa ng rockfall ang sunog sa Bontoc Baguio National Road. Mabuti na lang at walang nasaktan. Mga kapuso, aabot umano sa 1 bilyong piso ang natangay sa mga biktima ng isang malakihang investment scam. Arestado ang isang lalaki at kanyang kinakasama na itinuturong nasa likod umano ng scam. Saksi, si Jamie Santos, exclusive. Nasa tanggapan ng Anti-Organized Crime Unit ng CIDG sa Camp Crame ang mga umano'y biktima ng malakihang estafa. Arestado kasi ang mag-live-in partner na sina Catherine Belleza at Joseph Nakihid sa isang exclusive subdivision sa Parañaque. Sa bisa ng 6 na warrant of arrest mula sa Quezon City, Pasig City at Baguio City. Ang kaso nila, estafa. Mahigit 2 taon din doon nagtago itong mga to. At, ang mga victims sila, mga kakilala rin nila, mga close na malapit sa kanila, mga nakasama rin nila, mga malalapit na kaibigan. Kaya nga, ganun na lang ang sama ng loob ng mga naloko nila. Ayon sa mga biktima, aabot sa 1 bilyong piso ang halaga ng nakuha ng mga suspect. Ang alok daw sa kanila, 12 to 15% na tubo sa kanilang ininvest kada buwan. Ang ibang biktima umano, nakuha na ng 8 million hanggang mahigit 300 million pesos. Pakilala raw ng magka-live-in mula sila sa pamilya ng small-time miners mula sa Itogon, Benguet. Hinikayat ang mga kakilala na mag-invest sa iba't ibang klase ng negosyo tulad ng sa mining operation at lending. Meron din daw hinikayat mag-finance sa casino at proyekto sa Camp Crame. Dahil dekada ng kilala ng ibang biktima, nagtiwala raw sila at nag-invest. So inalam niya yung mga financial capacities namin. So in short, technically, na-profile kami. So nung na-profile kami, that's the time na kinaibigan kami. Lahat ng kinuhanan niya pera dito, kaibigan niya. Kaibigan niya, kaopisina niya, kamag-anak niya, relasyon sa mga pamilya nila. Noong una raw ay may bumabalik na pera kaya tuloy ang investment. Pagdating ng pandemic ng 2020, nahinto na raw. Ang dahilan, walang operasyon sa pagmimina. Nang magluwag na sa restrictions at balik operasyon na ang lahat, iba't ibang alibay na raw ang ibinibigay. At first, maayos silang mga tao, only to find out na yung pala, nagpapanggap lang sila. May mga ebidensya rin daw sila ng mga transaksyon. Sinubukan naming kuhanan ng panig ang mga suspect. May statement po ba kayo tungkol sa mga allegations sa inyo, ma'am? No comment. Payo ng otoridad sa publiko, Pag ganitong sitwasyon kasi yung parang too good to be true, na pagbibigay parang kulang na lang, pangako sa yung langit sa perang ini-invest mo, ay mag-isip-isip kayo. kung may mga biktima pa raw ang dalawa, makipag-ugnayan daw sa mga otoridad. Tutulong daw ang CIDG sa pagsasampa ng reklamo. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Asahan ang pagtaas ng demand sa isda habang papalapit ang Holy Week. Umaasa naman si Pangulong Bongbong Marcos na maabot ang pangarap na maging 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Saksi si Bernadette Reyes. Sa pagpapasinaya ng kadiwa ng Pangulo kanina sa Pili, Camarines Sur, muling binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangarap na ibaba sa 20 pesos kada kilo ang bigas. Hindi pa tayo umaabot doon. Dahan-dahan palapit. Nasa 25 piso na lang tayo. Konti na lang. Maibababa natin yan. 25 pesos kada kilo ang bigas sa kadiwa. Higit na mababa kumpara sa Metro Manila kung saan 34 to 40 pesos kada kilo ang local regular milled rice at 38 to 46 pesos kada kilo ang local well milled. Base sa latest monitoring ng Agriculture Department. So sa bigas po dati ilang kilo binibili niyo? 5. Ngayon, 2 lang muna binili namin. Pinagkasya lang namin yung pera namin. Wala ako kita rito, wala. Papakaramdaman ko pa pag nakadalawang buwan kung ano baga ang mangyayari. Ang isang grupo ng mga co-op dudang malapit nang maabot ang pangarap na maging 20 pesos kada kilo ang bigas, lalo't ang presyo pa nga lang daw ng palay, lampas 20 pesos na. 23 pesos na. Palay pa lang po yun, ha? Palay pa lang yun, ha? Pag giniling mo yun, yan ay magiging mga 40 pesos. Kaya yung 25 pesos na bigas, posible yon pero subsidized ng government. Magpapalugi ang gobyerno. Dapat yung palay mo, mga 12 pesos lang siya. Kung tutusin, achievable siya. Pero kailangan ipasok mo yung lahat ng suporta sa magsasaka mula sa credit, patubig,
binhi, pati yung makinarya at all the way hanggang sa marketing. Sinisikap kunin ng GMA Integrated News ang panig ng DA tungkol dito. Asahan naman ang pagtaas ng demand sa isda. Panahon na kasi ng Kwaresma kung kailan nakagawian ng mga Katoliko ang pag-iwas sa pagkain ng karne tuwing Biyernes. Ang pwestong ito sa Marikina Public Market, maagang nauubusan ng paninda. Yun po talaga, ma'am, mabili sa amin yun. Historically talagang may naitatala tayo na konting pagtaas doon sa presyo, lalo na mataas ang demand nito kapag mahal na araw. Pero again, hindi namin nakikita na talagang malawakang kakulangan or pagtaas ng presyo pagdating doon sa supply ng isda. Paano naman para sa buong 2023? Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, open season ngayon ng pelagic species. Kaya naman sagana ngayon ang supply ng mga isda gaya ng galunggong, tulingan at alumahan. Pero ayon din sa BFAR, kung susumahin ang kabuang supply at demand ng isda ngayong taon, may kakulangan na 166,000 metric tons. Isa raw sa dahilan ang tinatawag na production loss o hindi na mapakinabangang huli na tinatayang nasa 25 hanggang 40%. May indikasyon din daw ng overfishing sa ilang lugar. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tutugunan ang mga problema ng fishing industry sa pamamagitan ng pagpapatayo at pagsasaayos ng mga fish port at mga cold storage facility. Let's focus on post-harvest. Palagay na isa sa napaka-strategic doon, siguraduhin merong ingredients yung aquaculture industry. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Naglalayag ngayon sa West Philippine Sea ang tinaguriang Great Kalayaan Expedition. Sa gitna ng isyu sa agawan ng teritoryo, layo ng proyekto na isulong ang West Philippine Sea bilang tourist destination. Saksi, si Rafi Tima. Ganito ang mga imaheng karaniwang makikita sa Kalayaan Group of Islands. Pagpapakita kung gaano kaagresibo ang China sa kanilang pag-angkin sa malaking bahagi ng South China Sea, lalo na noong manalo ang Pilipinas sa UN Arbitral Tribunal. Ngayon, isang tour expedition ang umaasang mababago ang imaheng ito. Ito ang Great Kalayaan Expedition, isang tourism project ng Munisipalidad ng Kalayaan. Hapon ng Huwebes, lumayag ang expedition lula ng pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Melchor Aquino, mula sa Puerto Princesa. Lula nito ang Technical Working Group ng Kalayaan Tourism, kabilang ang Palawan Provincial Tourism Office, Palawan Council for Sustainable Development, at mga game fishing at recreational dive experts. Ang aim po sa Great Kalayaan Expedition is to finally open the West Philippine Sea. Ang ganda po at ang lahat ng kayang i-offer ng West Philippine Sea, especially po ang Municipality of Kalayaan pagdating po sa kanyang tourism resources. Bukod sa diving, umaasa ang munisipalidad na makilala ang kanilang lugar bilang pangunahing game fishing destination sa bansa. Aminado ang tourism officer ng Kalayaan, bukod sa layo, isang hamon ng isyu ng seguridad. Sa briefing na isinagawa ng Naval Forces West, isa sa mga tinalakay ang posibilidad na makakita o makasalubong ang mga barkong pandigma ng China. Marami tayong expected na mga sightings of Chinese vessels, but we hope na magpupursue po itong project at will reach its aim po na i-open ang West Philippine Sea for tourism. Ito ang unang pagkakataon na bubuksan ang Kalayaan sa mga turista. Bilang isa sa pinakamaliit na munisipalidad sa bansa na may pinakamalawak na nasasakupan, umaasa ang bayan ng Kalayaan na magiging matagumpay ang tourism expedition na ito upang maipakita ang ganda ng kanilang lugar at hindi na lang ito simbolo ng hidwaan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi. Luma na pala at kinumpuni lang ang lumubog na MT Princess Empress bago ito ginawang fuel tanker. Itong sinuwalat na isang testigong hawak ng NBI na eksklusibo namang nakapanayam ng GMA Integrated News. Saksi si John Consulta. Mahigit 100 barangay sa 3 lalawigan, higit 13,000 mangingisda at magsasaka na naapektuhan ang kabuhayan. Hindi maikakila ang pinsala sa kabuhayan at kalikasan na dulot ng oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress. It was about 128 million pesos worth of livelihood. 128 million a month ang nawawala po
sa ating mga kababayan doon sa mga affected areas. Mahigit 2 linggo mula na lumubog ang barko sa Oriental Mindoro. Lumalabas sa investigasyon ng DOJ, luma na pala ang barko. Tanda na, scrap na nga eh. Scrap na. It's probably 50 years old. May affidavit na kaming hawak ng isang taong nakakaalam ng pangyayari tungkol sa barkong ito. Eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News ang sinasabing testigo ng DOJ na itatago natin sa pangalang Dodong. Bahagi raw siya ng team na nagkumpuni ng barko na bago maging MT Princess Empress ay tinawag munang MT Dorothy, isang LPG tanker. Nang mabili raw ito ng bagong may-ari, isinailalim daw ito sa rehabilitasyon sa Navotas noong 2020. Scrap value na yun eh. Anong ibig sabihin na sir? Hindi na pwede pang-ibangan? Pwede na pambinta na lang sana sa junk shop. Junk shop na dapat. Kaso yung ilalim hindi napalitan. May kurso na luma. Yung butong. Yung ilalim? Yung ilalim. May mga patse-patse. Na-repair yung iba luma na talaga. Pinahaba, pinataas, pinalapad at nilagyan ng bagong inner hull. Kinabitan naman daw ng mga bagong equipment ang barko. Sa 100% sir, ilan ang bago, ilan ang luma? Sa 100% siguro yung luma doon, mga 30%. Ano bang problema sa pagkaluma, yung nagkalumaan ng talaga? Mabilis mabutas sir. Kasi ano yun eh, hindi na siya makapal yung plancha. Sabi ni Dodong, nung una, gagawin dapat na barko para sa buhangin ang Dorothy. Pero nagbago raw ang isip ng may-ari at ginawa na lang tanker sa loob ng 5 buwan. Sabi raw ng may-ari, gawing tanker. Kasi maganda yung kita, kaya kinonvert ulit sa tanker yun. Ang affidavit ni Dodong, hawak na ng NBI Environmental Crime Division. Ang RDC, Real Marine Services Incorporated, na may-ari ng MT Princess Empress, pinabulaan ng luma na ang kanilang barko. Dagdag ng RDC, Real Marine Services, hindi na sila magkokomento sa mga sumusunod na punto. Una, sa aligasyong ginawa raw ang barko para magkarga ng buhangin. At pangalawa, sa aligasyong hindi raw sumunod ang barko sa gale warning ng Pag-asa. Pero isa pang iimbestigahan ng DOJ. Hindi naman po pwede na nag-sail na yung vessel kung wala pa siyang amended CPC. So there must have been some sort of coordination with a government agency. Ang Maritime Industry Authority ang nag-i-issue ng Certificate of Public Convenience o CPC para makapaglayag ang barko. Ang Marina, pinaninindigang bagamat may CPC, ang RDC, Royal Marine Services, hindi pa ito naamendahan para maisama ang MT Princess Empress sa kanilang fleet. Kaya hindi pa raw ito dapat nakapaglayag. Ayon naman sa PCG, sa dokumentong isinumite sa kanila ng kumpanya, nakasaad na binigyan ng CPC ang RDC. Kalakip nito ang desisyon umano ng Marina na payagan ang amendment para idagdag ang MT Princess Empress sa fleet ng kumpanya. Walang pirma ang amendment. Bagamat may stamp ito na certified true copy ng Marina, iniimbestigahan na ito ng Philippine Coast Guard at ng Department of Transportation. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Lindol sa Zambales naramdaman sa ilang lugar sa Luzon kasama ang Metro Manila. Sa Quezon City Hall, pati sa gusali ng MMDA sa Makati City, mabilis na naglabasan ng gusali ang mga tao. Ayon sa PHIVOLCS, malapit sa Masinloc, Zambales ang epicenter ng 4.7 magnitude na lindol. Bukod sa Metro Manila, naramdaman din ang lindol sa Pangasinan, Pampanga, Bulacan, La Union, Tarlac at Baguio. Taas singil sa kuryente ngayong tag-init, posible ayon sa Energy Regulatory Commission. Nakikita raw na ninipis ang power supply sa gitna ng mataas na demand. Ayon naman sa Meralco, posibleng magdeklara ng yellow alert. Pero tiniyak ng Energy Department na walang rotational brownouts o forced outage sa mga susunod na buwan. Yumaong dekano ng UP College of Mass Communication na si Luis Teodoro, binigyang pugay ng mga kasama sa akadim, media at mga naging estudyante at kaibigan. Isang misa ang inialay kay Dean Teodoro. Ayon sa mga naging estudyante niya, isa raw inspirasyon ang yumaong dekano, propesor at political prisoner na hindi raw matatawaran ang ambag sa pagtataguyod ng press freedom at media ethics. Para sa GMA Integrated News, Lea Alves ang inyong saksi. Matapos ang 22 taon, muling nagkampiyon ang Letran Squires sa NCAA Juniors Basketball. Matindi man depensa na ginawa ng College St. Benil Lasal Green Hills Greenies, hindi ito umubra sa malakas na opensa ng Letran.
Sa first quarter, di kitang pa ang laban pero sa second quarter, nagsimula ng umalagwa ang puntos ng Letran. Hindi na binitawan ng Letran ang malaking lamang sa puntos hanggang sa matapos ang fourth quarter. Final score, 77-61. Tinanghal na Coach of the Year si Letran coach Allen Ricardo, habang Finals MVP naman si Andy Himaw na nagtala ng 14 points. Asahang bababa ang plane fare sa Abril kasama ang mga flight sa Semana Santa. Bababa po kasi ang fuel surcharge or optional fee para sa pabago-bagong presyuhan ng jet fuel. Para sa Abril, binaba ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge sa level 6. Kaya magiging nasa 185 to 665 pesos na lang ang surcharge sa mga domestic flight. At lagpas siya 110 at 4,500 pesos naman sa mga international flight. Pagkatapos naman ng Semana Santa, gugulong na rin ang terminal reassignment sa NAIA. Ang Terminal 2 balak gawing pang-domestic flights na lang. Kaya ang immigration officers doon para sa international flights, ikakalat sa Terminal 1 at Terminal 3. Ginawa pong dance floor ang kalsada sa Isabela. At ang mga sumasayaw, mga nagmamando sa daloy ng trapiko. Good vibes ang dala sa mga motorista ng mga traffic enforcers sa Ilagan City. At habang nagbabantay sa kalsada, high energy, pati sa paggiling ng mga palaka. Ay sa kanilang supervisor, prioridad pa rin lang kaligtasan ng mga motorista at yung tumatawid sa kalsada. Kada 30 minuto rin ang palitan para hindi mapagod ang mga enforcer. At yan iga ng mga balitang ating sinaksihan. Ako naman Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.